Sa unang araw ng Setyembre, nagsimula na ang import ban sa mga bigas. Kalakip nito, pinatitiyak naman sa Department of Agriculture o DA, Bureau of Customs o BOC, ang mahigpit na border control point laban sa mga smugglers. Narito ang detalye sa aking report. Ngayong nagsimula na ang 60-day rice import ban sa bansa sa bisa ng Executive Order No. 93 na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-aproba para higit na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka, lalo na ngayong papalapit ang anihan. Pinatitiyak ng ilang mga senador sa mga kinauukulang ahensya gaya ng Department of Agriculture o DA, Bureau of Customs o BOC at Anti-Agricultural Economic Council na mahigpit na bantayan ang mga smugglers o sino mang magtatangkang mag-angkat ng regular milled at well-milled rice at ipapasok sa bansa habang umiiral ang import ban. Sa pagdinig ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform sa pangunguna ni Senate Committee Chair Senator Kiko Pangilinan, sinabi nitong hindi dapat balewalain ng mga kinaukulang ahensya ang naturang panuntunan, lalo na raw at tiyak na gagawa ng paraan ng mga smugglers para makapagpasok ng mga produkto kahit na ipinagbabawal. Medyo bantayan natin ng mga smuggler dahil baka sakaling busy sila sa paghahanda para mailusot dahil dito ang kanilang mga produktong bigas dahil dito sa ban na ito. Bagamat ang import ban na ipinatupad sa loob ng 60 araw ay magandang hakbang daw ayon kina Senator Amy Marcos at Senator Risa Hontiveros, hindi pa rin daw dapat ito maging pangmatagalang solusyon ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura. A 60-day suspension is very much a band-aid solution where while it is welcome, we are fully aware that a longer-term plan is urgent and necessary. Mabuti at naglabas ng executive order ang Pangulo para suspindihin sa 60 araw ang importasyon ng bigas. This order acknowledges what we have been saying all along. We have a deep problem. Malalim po ang problema natin sa ating rice importation policy. Yes, the importation ban is a step in the right direction, but hindi po ito sapat. Sa kabila nito, napag-usapan din sa komite ang full implementation ng Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024 na siyang magpapanagot sa mga smugglers hindi lang sa bigas kundi sa lahat ng produktong pang-agrikultura. Binigyang diin din ni Senator Pangilinan na sa kabila ng maraming ebidensya na nakakalap laban sa mga smugglers, bakit daw hanggang ngayon ay wala pang napapatawan na parusa gaya ng habang buhay na pagkakakulong at pagmumulta ng hanggang 5 beses ng halaga ng mga produktong inismuggled ng mga ito. Andyan na yung nakumpiska na, andyan na yung produkto, andyan na yung halaga, andito na yung mga pangalan ng mga broker, ng mga consignee, yung mga importer, yung mga may-ari ng warehouse, yung mga may-ari ng cold storage. You have all the information necessary to file cases of anti-economic sabotage. Bakit walang nangyayari o hindi pa nangyayari? Ang Pangulo na mismo nagsabi, 9 months ago. Parang, di ba, naglolokohan lang tayo rito, hindi naman siguro. Samantala sa kabilang banda, hindi naman sakop ng naturang EO ang specialty rice varieties na hindi karaniwang na ipoproduce ng mga magsasaka ng bansa. Magtatagal naman ng hanggang October 30 ang rice import ban, ngunit una nang sinabi ng DA na posible itong palawigin ng 70 araw kung makikitang maganda ang resulta sa presyohan ng merkado, gayon din sa magiging kita ng mga magsasaka. Para sa UTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.